Naging mainit nga ng usapin ng kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Sa gitna ng sunod-sunod na kontrobersya na kinakaharap ng administrasyon ni Pangulong Kuting ng Norte Jr., lumitaw ang mga bagong testigo na nagsasabing may nalalaman sila tungkol sa di umano'y mga katiwalian at irregularidad na kinakasangkutan ng Pangulo. Ang mga pahayag ng mga testigo ay nag-ugat sa iba't ibang isyu na nauugnay sa umano'y maling paggamit ng pondo ng gobyerno, pagpapabor sa ilang malalaking negosyo at pagkakaroon ng mga lihim na kasunduan sa ilang dayuhang kumpanya. Ayon sa kanila, ang mga gawain ito ay nagresulta sa malaking pinsala sa ekonomiya ng bansa at lalo pang nagpalala sa sitwasyon ng mga mahihirap. Kabilang sa mga naglahad ng kanilang salaysay ang mga dating opisyal ng gobyerno na kasalukuyang o mga kasalukuyang empleyado sa ilang ahensya at mga individual na direktang konektado sa ilan ng mga nasabing proyekto. Ang ilan sa kanila ay nagsumite na ng mga dokumento at ebidensya na maaring maggamit sa anumang investigasyon na isasagawa. Ang mga revelasyong ito ay nagdulot ng mas malalim na pagkabahagi sa politika ng bansa. Sa kabila nito, mariing pinaninindigan ng palasyo na walang basihan ng mga akusasyon at inuugnay ang mga ito sa anila ay patuloy na black propaganda laban sa Pangulo, habang lumalakas ang panawagan mula sa iba't ibang sektor para sa masusing investigasyon. Nananatili namang tahimik ang ilang malalapit na kaalyado ni Kuting. Patuloy ding hinihintay ng publiko kung anong hakbang ang gagawin ng mga kaukulang ahensya upang tugunan ang mga isyong ito. Sa gitna ng mga kaganapan, nananatiling nakatuon ang pansin ng sambayanan sa mga susunod na mangyayari, lalo't higit kung ang mga bagong revelasyon ay magiging daan upang mabigyan ng linaw ang mga isyong bumabalot sa kasalukuyang administrasyon. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin na lamang natin ang buong video. At kung hindi ka pa naman nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa mga bagong videos na ina-upload natin araw-araw. Muli po mga kaibigan, huwag nyo din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos para na rin sa pagsuporta sa ating channel. Muli na po mga kaibigan, maraming salamat ho and God bless. Okay, salamat po. Hindi yan lalagpas ng kalahating kilometro. Maiksi lang yan. Yung Really? People Power Monument doon sa may Corinthians, di ba? Oo. Yeah, good. Kung hindi lagpas ng 1 kilometer, very good. Meters. Malapit lang yan. Malapit lang yan. Si JM ba pwede po kami mag-march doon. Tingnan po natin kung ano ang balak ng mga leaders ng mga taong nandito. Kasi syempre, meron naman sa kanilang mga nagdala dito, di ba? Na mga halimbawa, mga grupo ng mga kababaihan, grupo ng mga kababayan nating Muslim, ganyan. At kung ano, grupo ng LGBT, may nakita na rin po ako dito. Iba't ibang mga Duterte supporters, Duterte groups. Depende po sa kanilang mga group leaders kung ano ang plano nila. Pero so far po nung tinanong ko, since nagwo-worry po sila na wala kasing ilaw doon sa People Power Monument, baka hindi po may guarantee na pumunta ang tao doon, yung safety nila baka makidnap, madampot. Dito po kasi malakas ang signal, kayang mag-live ng mga vloggers, maliwanag, maraming CCTV sa paligid, mas safe po ang lugar na ito sa gathering. Okay. That's the case. If that's the case, okay, go ahead, Attorney Glenn. They should stay there, dyan sa kanilang kinalalagyan ngayon. Kasi nga, mas maliwanag dyan kaysa doon sa People Power Monument. Okay. If that's the case, sige lang. Go lang kayo dyan. Okay. So, sa tingin ko hindi ko rin mapapaalis. Kung halimbawa, kung halimbawa kay kilalang tao, no? Siyempre malit lang akong vlogger. Kahit pa siguro ako'y prominenteng tao, hindi ko mapapaalis yung mga to. Talaga naglatag, may mga dala-dala po silang mga karton. Tingnan nyo sa likod ko. Talaga pong hindi sila aalis hanggat hindi bumababa yung tamad na namumuno kung siya talaga ang namumuno. Sige. Attorney Glenn, sige, mag-usap na kayo ni Maui. Meron na akong tatawagan na kaibigan. Maui. Yes, Attorney Glenn. Si Bangag will not attempt to do that. Kahit pa Bangag yan. Kasi alam niya, the moment na may masaktan na mga tao dyan, worse may mamatay. That's the end of this regime ng mga drug addicts. Alam nila yan. Alam nila yan. They cannot spill blood. If they spill blood, wala na sila sa Malacanang bukas.
Alam nila yan. Kahit isa lang Huwag kayong dito na matakot. masaktan, maging duguan. Nakaabang ang media, ang daming vloggers. Nakaabang ang media kahit ang mga ordinaryong tao. Hindi nga. Kasi na kayo nilalapit ko yung mukha ko sa phone na para lang kasi hindi ko kayo masyado marinig. Ayan, nakaabang ang mga naiintindihan vloggers. kita. Even yung mga ordinaryong nandito, bubuhayin nila ang kanilang camera sa kasakali mang merong sumunod sa utos ng mga bangag at saktan ang mga ordinaryong tao. Huwag naman nilang saktan ang mga nandito. Hindi nila Alam nyo gagawin kanina yan, nung nandito. Hindi nila gagawin yan. Po? Kilala ko si Marcos. At least yung lalaki kilala ko. Duwag yan eh. Duwag yan. Hindi niya gagawin yan. Kilala ko yan, duwag yan eh. Si Marcos Alata Jr., naman ay nako. Puti ang itlog niyan. Ayan. At saka isa pa ito pong i-raise ko lang Ate Marlica, Atty. Glenchong. Huwag naman nilang kawawain ng mga to. Ito'y kita nyo naman, di ba? Kung hindi nga ito ibili ng pagkain ng mga katulad ni Ate Marlica at sino pang mga tumutulong ng mga kababayan nating OFWs, walang-wala. Kanina nang libre po ako ng buko salad sa mga nandito. Nag-agawan pa. Talagang may matanda pa nga po na nadambahan, magsa-stampede pa sa ilang pirasong buko salad or parang ice candy. Kawawa-kawawa pong talaga. Huwag naman nilang kawawain pa, lalong maghuramentado ang buong Pilipinas sa gagawin nila. Hindi nga nila gagawin yan. Alam ko, kilala ko si Marcos, puti yung itlog niyan eh. Maya, ikwento ko bakit sinabing duwag yung unggoy na yan. Duwag yung unggoy na adik na yan. Anyway, Maui. Matanong lang kita, may mga nagbebenta ng pagkain dyan? Mayroon ng vendor kanina. So far, ang nagbenta pa lang kanina dito ng pagkain at dapat nga namin ipanawagan yan. Ang nagbenta pa lang po dito ay yung balot. Ayan, yung kanina yung ice candy nga na parang buko salad, di ba, ibang flavor. Yun pa lang so far. Naghahanap nga po kami at nag-aabang kami. Sana may... Naputol na sir. Naputol siya. Sa mga kababayan po natin nagtitinda po ng pagkain, kung gusto po ninyo, pumunta po kayo dun sa EDSA. Kasi alam namin, ang mga kasama natin, nangangailangan din ng pagkain yun. So, kung walang pagkain dumating, at least may mabibili sila. Punta po kayo doon. Bakit nawala si Na-free siya, baka, tingnan natin siya. Minsan, may... Ate Claire. Oo. Mga kababayan, ito tayo kung bakit ko sinabing duwag at puti ang itlog nitong Marcos Jr. na to. Yeah. Ito para may kinalaman doon sa Okay, tuloy mo lang, brother, habang inaayos ni Maui yung kanyang link ng kanyang signal. May kinasuhan kasi ako isang kernel eh. Yung kernel ng HPG, kinasuhan ko yun. At nagpasabi itong mga bangag na to na huwag mong isama yan, huwag mong kasuhan yan kasi sira ulo yan. So in other words, takot pala sila. Kaya sabi ko, puti nga yung itlog ni Marcos Jr., ni bangag, ng unggoy na bangag, ng bangag na unggoy na to. Puti ang itlog niyan. Takot yan, no? Hindi, tuwag yan eh. Imagine ka, I was nobody. I was just a former congressman. Siya, Marcos na siya. Natakot pa siya sa isang kernel. Ako, kinasuhan ko talaga yung kernel na yun. Kinasuhan ko talaga yung kernel na yun. Although nagpasabi silang wag mong kasuhan yan. Wag mo nang pakialaman yan. Kasi siraulong kernel yan. Sabi ko, kung siraulo siya, mas siraulo ako. Kinasuhan ko. Pampalit natin yung pagkasira nila. Correct. Pumalag talaga ako. Although si Marcos ayaw na niya. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, puti ang itlog, duwag. Duwag. Ang lang niya, yung cocaine lang talaga ang nagpapalakas pa niya. What matters to him in his life is cocaine lang talaga. Pero ating mga kababayan, ito ating ginagawa ngayon dyan sa EDSA. Alam nyo, hindi pwedeng hindi tayo magpakita ng ating hinanakit, ating mga hinanaing. Kasi po, nakita na po natin kung paano nila inapi si Attorney Harry Roque at ang kanyang asawa. Di ko ba? Yeah. Ginagamit nila ang plenary powers ng Kongreso kasi nga hawak ng kanilang idiot na pinsan. Si Martin Romualdez, idiot talaga itong taong ito eh. That's true. Kumukulo talaga ang dugo ko dito sa bangag, sa puta at sa idiot na to. So,
At any rate, mga kababayan, nakita din natin kung paano nila inapi yung Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, si Atty. Zuleika Lopez, at yung iba pa, yung na-hospital kahapon, at mismo ang ating lehitimong Vice President. You know what, between Inday Sara, hindi naman kami actually magkakilala ni Inday Sara. Mas nagkausap pa kami ni President Duterte when he was president and after he was president. Minsan lang kami nakita ni Inday Sara. But between Inday Sara and Bongbong Bangag na Unggoy Marcos, mas pipiliin ko si Inday Sara because alam na alam ko, ito yung totoong pinili ng taong bayan. Si Inday Sara ang totoong pinili ng taong bayan. Kasi nga, nung nandaya si Lisa Marcos, hindi niya sinama si Inday Sara. Kasi balak na nga nilang tsugiin. Doon pa lang nangangampanya pa lang mga kababayan. Balak na nilang tsugiin si Inday Sara. Hindi lang nila magawa-gawa because kailangan nila siya at that time na nangangampanya sila. Pero eventually, nasa plano na talaga nila na they will sideline, sidestep, and thrash Inday Sara. Crush her if they have to. Yeah. So, imagine mo, mantakin ninyo. Here is a legitimately elected highest official of the land. At ang umaapi sa kanya ay yung nandaya. You see how insulting it is, how revolting it is to the senses ng bawat Pilipino. Yung legitimately elected vice president, yun pa ang inaapi-api nitong impostor, itong manipulador. Minanipula nga ang Korte Suprema eh. Minanipula din ang election system. And I continue to challenge this drug addict and the puta to answer my allegations. Ayaw sumagot sa atin. Yung case nga na inaantay ko sa kanila, ayaw pa rin nila, ayaw akong kasuhan tungkol dun sa video na ipinalabas ko dito nang nandito tayo. But anyway, bago ko makalimutan, Attorney Glenn, sa lahat ng mga pupunta o baka gusto nyo mag-donate ng mga flaglets at saka candle, ayan, sana, ayun. Aba, may mga nag-ano na pala, mga nagka-candlelight na, Kaso lang, wala tayong field reporter. Teka lang. Ano, meron tayong field reporter. Na-freeze yung ating screen, Oo. Teka, ito, nawala yung ating, ayan yung kanina, yung interview ni Ka Eric. Subukan natin. Subukan ko lang. Sige, Attorney Glenn, tuloy mo lang dyan. Kausapin ko lang to. Baka pwede tayong makahingi ng footage. Ako na muna mga kababayan ang magdadakdak dito. Dakdakan muna dyan dahil ito yung nangyayari ngayon, no? Pakita ko kaya maghanap tayo ng baka pwede tayo mabigyan ng video. Ayan na pala, madilim na. Oh, it's actually dark already. Anong oras na ba? Oh, it's already dark. It's 6:26. Actually, dito sa Pilipinas at the mga kababayan, for those of you outside of the country, by 5:30, madilim na actually. Nito mga araw na to. Anyway, mga kababayan, ito yung gusto kong ipaabot sa inyo at isipin ninyo. Si Inday Sara was legitimately elected by the people. Hindi nga siya sinama sa dayaan ni Lisa Marcos. Dahil nung palang kampanya, binalak na nilang gurgurin si Inday Sara. And naawa talaga ako sa kanya, given all these things that is happening now, naawa talaga ako sa kanya. Na, here is a person who gave her 100% trust kay Marcos. Di ba? Si Inday Sara gave her 100% trust kay Marcos. Kasi kung hindi naman siya nagtiwala kay Marcos, edi tumakbo na siyang presidente. But the fact that she slid down, nagpakumbaba siya, bumaba siya to number 2 instead of number 1, that is proof, mga kababayan, na walang ulterior motive itong babaeng to. Walang ulterior motive si Inday Sara, mga kababayan. Kasi willing siyang mag-slide down to Vice President. And she completely trusted, little did we know, ngayon lang naman talaga lahat ito lumabas. Mantakin mo, ninyo, yung mga taong sumuporta sa kanila. Unahin natin si Vic Rodriguez, pinakamatagal.
among the Yes. people I know. Attorney Vic Rodriguez, nauna pa siya sa akin. Ate Claire, ako. Sino pa? Si Sas. Si Yes. Pastor Kibuloy. Si SMNI. Si Inday Sara. Lahat yan, biktima. Bantakin mo. True. Hindi marunong tumanaw ng kahit katitigban lang na utang na loob. Ikaw pa ang may utang na loob na nakatulong sa mga putang inang ito. O Kaya sa nga. puta ka talaga. O, ulit-ulitin ko yan. Napakasama. Dakdak mo yan sa utak mo. Sa utak mong committed na dahil sa cocaine. Puta ka. O, ikaw na mismo nagpatunay na puta ka. O, Dahil sa iyot-iyot. forgive me mga kabayan ko, I'm very blunt about Pero this. Attorney Glenn, If I'm very blunt about sabi nung nag-message sa akin, kumakapal na daw yung tao. Kaya nga hinanap ko si Maui, baka pwedeng pumasok. At nananawagan sila, sana mag-speak up na daw ang ating mga women in uniform, ang ating mga military. So, ayan, kumakapal na daw ang mga tao at Ate tingnan Glenn, natin. hanapin mo Go, muna go, si go. Maui para Go, may go, page message. tayo. I'll keep talking. Yeah. Magsalta ka muna dyan at makikipag-communicate ako. Mukha na akong bruwa. Oh, sige. That's the beauty. Okay, go. That's the beauty of this arrangement. Yes. O kasi yes, kailangan yes. natin maipakita natin what's going on Correct. out there Mhm. sa ating mga kababayan because lahat naman ng nanonood sa atin ngayon, lahat naman na nakikiramay sa atin ngayon, their heart is with us. And thank you for being there, mga kababayan. Thank you for being there. Kanina pa yan. Kanina pa yata yan kasi may araw pa eh. Wala nang araw dito ngayon eh. Anyway, mga kababayan, balik tayo. Hindi, pinapakita ko lang yun, brother, kasi habang inaantay natin yung current, yan yung kanina ng mga tao. Okay, So, mas sige. marami pa Sige. ngayon. Do your Okay, thing sige, muna. tawagan Hanapin lang mo muna ako. si Maui para meron tayong live feed. Kaya nga, Ngayon. hanap tayo ng live Anyway, feed. Sige lang, magbati ka muna dyan at magchika ka muna dyan. Tingnan ninyo yung injustice na ginawa nila kay Inday Sara. The injustice did not come only today. Did not come only yesterday. It actually started nung campaign period pa lang. Campaign period pa lang, dihado na masyado si Inday Sara. Dahil while si Inday Sara entered into that political marriage, okay? It's a political marriage, sabihin natin. While Inday Sara entered into that political marriage with her heart pure, her intentions clean, malinis naman yung intensyon ni Inday Sara. In fact, nagpakumbaba siya, bumaba siya, nag-number 2 siya instead of tumakbo siyang presidente. That itself is proof that this person has no ulterior motive. Walang masamang budhi. Hindi tulad ni Marcos at ni Bruhang Puta na nagmamaniobra na pala. Doon pa lang nagsimula. Doon pa lang the injustice against Inday Sara already started. Then nung nakaupo na sila, I don't believe that itong confidential funds, pain ito eh. Bitag to ng mag-asawang Marcos with the connivance of the idiot. At Okay. least yung idiot nakapag-isip. Mga kababayan, sorry, Attorney Glenn Chong, may mga breaking news tayo. So, ayan, Rafi Okay. Tima of GMA News. Ayan, andyan daw, parating na yung mga media. Sana iulat nila ng tama, Nasa na ba yung mga field reporters natin? I'm so excited. Asa na yung mga field reporters natin? So, ito, pinipicture ng ating mga followers, na sinesend sa atin, Attorney Glenn. So, Alam mo, Ate Claire, pag dumami pa yung tao na yan, that's the start, mga kababayan, for the ball to roll. yeah. Kaya nga mahalaga Ulit mo na yan. na lumabas tayo, ipakita natin ang ating sentimiento dahil hindi po pwede na itong ginagawa ng mga drug addicts na to, the president who is a drug addict and the first drug pusher lady of the Philippines, hindi pwede. Ako, on my part, it's not acceptable to me to be led by a drug addict. You see, kung nagawa nila ito ni Inday Sara, pwede nilang gawin to sa akin. And in fact, they did it to me and to all of you. Yan ang tandaan niyo, mga kababayan. Wala silang sense of loyalty. Not even to the people.
na tumulong sa kanila. Tandaan nyo yan. Attorney Vic Rodriguez, si Maharlika, ako, si Sas, sino pa? Si Pastor Kibuloy, si SMNI, si Inday Sara, and many others. Yan, pinapatunayan lang nila sa inyo na wala silang sense of loyalty. Wala silang utang na loob. In the same way, kahit pa binoto ninyo sila ng totoo, wala silang pagtingin ng utang na loob sa inyo. All they care about is how to maintain themselves in power. Yan. They are so hungry for power. Uhaw talaga sila sa kapangyarihan. Kaya nga, pag sinabi ko, tatak Marcos, tatak Kawatan. Walang, kung sa Bisaya pa, hangul kaayo sa puder. Hangul kaayo sa puder. Sa itong mga kaisunan niya Bisaya. So, who will stop them? Ito ngayon, the only person who could probably stop them is Inday Sara. But they are trying to crush her now. So what are we going to do? The best thing we can do, mga kababayan, is rally behind the legitimately elected Vice President. Kasi ang kalaban niya is a manipulative drug addict, not duly elected by the President. Kasi paulit-ulit ko sinabi yan eh. Hindi ka naman legitimately elected eh. Impostor ka lang dyan eh. Minanipula mo, Marcos, ang iyong mandato. And why should a man in uniform follow their commander-in-chief if he is not a legitimately elected commander-in-chief? He imposed himself. Siya ang nagtalaga ng sarili niya. By manipulating the elections, by manipulating with Smartmatic, tinalaga niya yung sarili niya dyan. And every law enforcement agency, every law enforcer has no obligation to follow that person because he has no right to the office in the first place. Yeah. Si Harry, Spokes nakabalik na. Hello. Sige. Pinagpalibang ko muna yung aking meeting sa aking mga abogado. Maya-maya na kami magmi-meeting ng alas 4 na alas 8 pala ng gabi, no? Nako, good. Kaya tuloy-tuloy muna tayo rito, no? Meron pa akong mga 2 oras bago mag-meeting doon, no? Okay, Pero sige. anyway, alam mo na, kaya naman ako natutukan nandito si Tony Glenn Chong, no? Dahil talagang siya yung nakakakilala sa tunay na pagkatao ng Lisa Marcos, no? At siya rin yung nakakaalam na talagang walang legitimacy itong presidenteng ito, no? Ginamit na nga si Inday Sara Duterte, nandaya pa dahil alam nila na kapag lalabas ang tunay na resulta na napakalaki ng agwat ni Inday Sara sa kanya, mawawalan siya ng moral suasion, no? Na mamuno bilang yes, presidente. That's correct. Oo. Ang kanyang concern, moral suasion, ang totoo naman, gaya ng sinabi ni Inday Sara Duterte, hindi niya alam ang gagawin bilang presidente. Yun ang problema. So bakit niya pinoproblema yung moral suasion at he is clueless kung ano talaga ang gagawin niya. Yung kanyang tinanong sa briefing room ng NDRMMC sa kasagsagan ng bagyo, anong gagawin natin? What do we do now? Naku, talagang yun ang talagang ebidensya that he is clueless kung anong dapat gawin ng presidente. Yeah. Revealing yun sa kanyang state of mind. Bangag talaga, walang laman ng utak. Yeah. So, yeah, sige, tignan natin kung may mga kaganapan. Naghahanap lang ako ng makakausap, yung mga kaibigan natin doon eh. Sige lang, tignan natin kung ano yung mga comment ng ating mga kababayan habang naghahanap ako ng ating field reporter. Mag-take over na muna kayo ni Attorney Glenn, Attorney Harry. Oo. Well, alam mo, Maharlika at Glenn, no? Talagang confirm na confirm, ha? Wala nang security ngayon ang Inday Sara Duterte. So nananawagan ako ngayon sa MNLF at nananawagan ako sa mga katutubo na nangako na magbibigay ng security kay Inday Sara Duterte. Alam naman natin na talagang nais nilang gurgurin ang buhay mismo ng ating VP Sara Duterte. Kaya lang siguro natatakot ngayon yan. Pinapahanap ngayon sa NBI kung sino yung pinagbilinan ni Inday Sara Duterte dahil mukhang itutuloy nila ang plano na gurgurin nila ang buhay ni Inday Duterte. Bakit nila hahanapin yung pinagbilinan ni Inday Sara kung hindi nila itutuloy yung paggurgur sa buhay ni Inday Sara? At sabihin na nila na walang kinalaman yung pagtanggal nila sa mga gwardya ni VP Sara doon sa plano nilang gurgurin siya. O di ba ngayon, napakadali ng gurgurin ng Vice President dahil wala na nagbabantay kay Vice President ngayon?
That's So correct. kung sino man yung Tama. napagbilinan, nako, maging listo, no, dahil mukhang tutuluyan nila ang paggurgur sa buhay ng ating Vice President, no? Kaya kung nakikinig ng MNLF leadership, ang mga katutubo, kailangan na po kayo ngayon ni Inday Sara Duterte dahil tinanggal na ang lahat ng kanyang security, kinasuhan pa ng obstruction of justice. I guess obstruction of justice dahil sinamahan nila si BP Sara habang pinipigilan yung paglipat kay Attorney Laika Lopez sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Bakit naman maging obstruction of justice yun? In the first place, wala namang legal na basihan yung paglipat talaga. No? Other than yung utos nga ng Quadcom, pero sabi ko nga, yan ay labag sa saligang batas dahil meron tayong separation of powers. Ang tanging dapat magpatupad ng kanyang order na contempt ay ang Kongreso lamang. Dahil kailangan kung magkukontempt ang Kongreso, dapat meron siyang sapat na kulungan at hindi po pwedeng ibato yung responsibilidad ng pagpapatupad ng contempt sa ibang sangay ng gobyerno. Pero nakikita natin parami na habang lumalamig na ang panahon, ayan na po na-occupy na ng ating mga kababayan halos yung buong service road diyan sa, kung hindi ako nagkakamali, Ortigas Corner EDSA, no? Yan na po yung sa harapan mismo ng Robinson na occupy na ng ating mga kababayan, no? At marami pa nagsasabi na pupunta na sila sa EDSA, so hindi po ako magtataka kung maya-maya lamang habang nakalubog ng araw, mapupuno na natin itong EDSA. Hari, yes, Attorney. I would like to clarify. Kinasuhan si Inday Sara ng obstruction of justice? Yung kanyang mga security. Yung kanyang mga security ay kinasuhan ng obstruction of justice dahil sinamahan nila si BP Sara nung pinigilan ni Inday Sara yung paglipat kay Attorney Laika Lopez sa Mandaluyong Correctional Facility for Women. Hari, alam mo to. Under Presidential Decree 1829, that's obstruction of justice. The person that should have been an offender. Dapat offender yan. Hindi naman offender si Laika eh. He was correct. just cited Dahil, in contempt. There is no criminal offense. Wala siyang arrest warrant galing sa hukuman. Correct. Correct. Walang criminal offense si Attorney Laika Lopez. Therefore, there can be no obstruction of justice. Well, alam naman natin, brilliant ang mga legal minds ng ating mga law enforcement agencies, no? Hindi ko alam kung sino nagkaso diyan, kung NBI o police, no? Pero yun na nga nakapagtataka, no, saan nila iniimbento itong mga ito. Oo nga, kasi dapat offender yun eh. Ang beneficiary should be an offender who have been criminally prosecuted. O hindi naman offender si Laika eh. She was just cited in contempt. Correct. Oo. Well, alam mo naman, kapag kayo nakapangyarihan at lasing sa kapangyarihan, kahit ano ay gagawin mo para supilin ang mga kalaban, no? At ngayong wala na ang ating VP, yan, pwede na nilang ma-implement ang kanilang plano na gurgurin ang buhay ng VP Sara. Siguro natakot sila sa sarili nilang plano dahil kapag nagtagumpay sila sa paggurgor sa buhay ni Inday Sara, alam nila na may banta na rin sa mga buhay nila, kaya takot na takot sila ngayon. Alam nyo, kung ayaw ninyong magkaroon ng banta sa mga buhay ninyo, ang Presidente, ang First Lady, at ang Speaker of the House, huwag nyong ituloy ang plano ninyo na gurgurin ang buhay ni Inday Sara. Alam ako, nakikinig si Sas. Sana Sas, sumama ka sa aming diskurso rito dahil ikaw yung nagbalita na talaga nagkaroon ng assassination attempt sa buhay ni VP Sara eh. So kung nakikinig si Sasot, sana ay sumali ka sa aming diskurso nang mabigyan mo ng linaw yung nabalita mo na assassination attempt sa buhay ni Inday Sara Duterte. Yeah, ite-text natin ngayon si Sas para sa i-text mo si Sas para pumasok siya. Oo. Yeah. But anyway,
Ang isa pang issue talaga ngayon is pinuno nila ang balita doon sa chismis na meron daw assassination plot si Inday Sara Duterte, no, laban sa mga Marcoses at kay Tambaluslos. Sige, kapatid sa hanap buhay, ikaw naman mag-explain muli kung bakit walang krimen na ginawa ang ating Inday Sara Duterte pagdating sa bagay nito. Actually, Harry, kanina, when you left, in-explain ko na sa kanila na itong statement ni Inday Sara should be taken in the proper context. It was a measure of survival for her. Wininto ko yan kanina na anong panahon na pinatay yung personal aide ko, ang mga kalaban ko, police generals and police colonels, sinabi ko rin yung exactly sinabi ni Inday Sara na may kinausap ako mga tao na kapag ako'y pinatay, patayin nyo rin itong mga taong ito at hindi ako hihiga ng kabaong hanggat hindi ko kayo bit-bit. It's exactly the same as Inday Sara, and proof enough, I survived. I did not die because natakot din ang mga kalaban. Natakot din ang mga general because I was serious. Mga kababayan, nung in-interview po ako ni Ray Langit, in-interview ako ni Erwin Tulfo, in-interview ako ng iba-ibang radio at TV stations, I was dead serious about it. Just exactly as sinabi ni Inday Sara, this is no joke. Because it is a matter of survival. If you will not say that, they will kill you. And in fact, nung sinabi ko, hindi ako higa ng kabaong at hindi ko yung bit-bit, I survived. And that's exactly what the context should be. Sa itong sinabi ni Inday Sara, it's a matter for her to survive. So I don't see a crime there. Ang sabi ko nga, impossible crime eh. Kasi bago lang magkaroon ng banta sa buhay ng presidente at yung dalawa pang tao na sinasabing binantaan, dapat mamatay muna at mapatay si Inday Sara. So talk of an impossible crime. People versus the dead Inday Sara Duterte, yan ang magiging kaso. Hindi naman po pwedeng kasuhan ng patay na.